Hi everybody! Good morning! Another day, another vlog. And today, nandito tayo sa labas. And currently, nagtutulak ng stroller. So, I'm walking papunta sa bus stop. And ganito yung situation ng kalsada dito. So we really have to be careful kasi madulas siya. And baby Chelsea is here. Ayan. Nakabalot siya. Today, we have an appointment sa kanyang pediatrician. Ang hirap magtulak ng stroller kasi yung snow, medyo tumigas na siya sa ground. Tapos may mga buo-buo. So, ang hirap. At sobrang lamig ngayon. Today is -9. Feels like -15. Grabe. Iba yung winter this year. Ibang-iba talaga. But anyway, malapit lang naman yung bus stop dito. Ito yung usual bus stop ko kapag papunta ako ng work. So, samahan niyo lang kami guys sa aming magiging lakad for today. Itong bus na to na hihintayin namin dito sa bus stop is going to Square One. So, bababa tayo ng Square One. So, we will take another bus, which is an express bus, papunta dun sa doctor's office. So, ayun lang. Ay, ang lamig. So, nasa bus stop na kami. And 1 minute na lang nandiyan na yung bus. I think nakikita ko na yung bus. So, slide mo na kami guys. So, nasa bus na kami guys. Ayan. Buti wala masyadong sakay. Kaya, dito lang kami. Okay pa naman si baby Chelsea. Wow! Nandito na tayo sa Square One. Not actually Square One, but the city center. And ngayon na lang ako dito bumaba, guys. Ay, it has been 6 months, 7 months, 8 months. Dito ako lagi bumababa, guys, kasi dito ako sumasakay ng Go Bus papunta ng work. And ngayon, sa second bus natin, dito daw tayo sa Platform L. Asan yung Platform L? Where is Platform L? Oh, hala, nandun sa kabila. So, sa ating next bus, kailangan natin pumunta sa Platform L kasi nandun yung express bus, yung susunod nating bus. So, kailangan pala natin tumawid. Hindi pala siya dito sa mismong city center. So, ayan, nakatawid na tayo, guys. And, ay, ang dami nating mga pagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Pero, ayan na yung Platform L. Nakikita nyo ba yan, guys? I-zoom natin. Ayan. So, dito tayo maghihintay. Dito ba? Or doon? Doon yata. Kasi may naghihintay din doon. So, dito tayo maghihintay. Ayun yung Square One, guys. Malapit lang yung bahay namin sa Square One. So, if you guys are from Mississauga, hi. Hello. Kita-kits tayo sa Square One. Kita nyo yung usok, guys. Grabe, sobrang lamig. Ang lamig talaga. Yung kagandahan lang kapag talaga nasa stroller si Chelsea or like lumalabas kami, lagi mabilis siyang makatulog. So wala akong nagiging problem. Wala, dito na yung bus. Wait a minute. Ano na ang sinasabi ko? Sabi ko, yun yung kagandahan kapag nasa stroller si Chelsea or like nasa car seat or yung ganito na lumalabas kami. Hindi siya mahirap kasama kasi tulog lang din siya. Like right now, ang bilis siya makatulog kahit sobrang alog nung paglalakad namin ng stroller kasi nga ang dami mga buo-buong snow sa walkway. Pero tulog lang siya.
Tapos, ayun, nandito na ako sa bus. I think aalis siya in 3 minutes. Wala ding sakay. I mean, may sakay. Yung kasabay ko lang din sumakay na dalawa and kami lang. So, this would be, ano, 3 stops lang ata. So, express bus siya. And first time ko makakapunta dun sa area na bababaan namin. And chinek ko naman dun sa clinic ng pediatrician. Ang sabi naman, stroller friendly naman and I can bring a stroller and they do have elevator naman sa building. And dun sa clinic itself, pwede naman daw may stroller. So, yun yung chinek ko din kasi inisip ko kung mag-carrier na lang kami ni Chelsea or mag-stroller. But because sabi naman nila it's stroller friendly place naman. So, okay na. Mag-stroller na lang tayo and we'll see. Parang meron dun mall or parang mini plaza malapit sa clinic. So, siguro i-try din nating puntahan para lang magpa-warm. I think may Walmart doon. So, let's see kung may mabibili tayo. But, yun lang muna guys. I'll keep you guys posted later. Yung stroller pala namin guys, nasa stop siya. Meron siya yung parang brake. Ayan, nakita niyo sa baba. Ito. Pag inabakan ko yung color green, aandar kami. Pero kapag naka-red, parang brake siya. So, dito sa bus, safe naman. Di naman gagalaw si Chelsea. Ayan siya. Tulog lang siya. Ayan. Mandar na yung bus. So, let's go. Ayan, nakalimutan na kami guys. Andito na kami. Mismo binabaan kong bus stop. Andito na mismo yung building ng clinic. So, hindi naman pala siya mahirap. Akala ko may konting lakad. May konting lakad, pero ito na mismo, like, tapat siya mismo yung building. Hanapin lang natin yung entrance. Ayan, nasa elevator na tayo guys. And yung clinic is at 3rd floor. So, ayun. Ay. Wishes luck. Medyo maaga pa. 20 minutes early kami, which is good. 3rd floor. So, nandito na kami guys sa loob ng clinic. And pinapa-undress lang si Chelsea for height and weight. So, we just finished talking to a family doctor. Parang partner siya nung pedya na nag-work ngayon. So, we did just history, medical history, family history, and all that. And she said everything looks fine talaga. So, we'll see what the pediatrician will tell us and I'll keep you guys posted. So, appointments done, guys. And naglalakad na lang ako. May Walmart dito sa tapat. Hindi ko lang alam kung paano at saan yung entrance. Pero naglalakad na lang ako. Sinusundan ko yung signage at logo ng Walmart. But, realize ko, guys, yung building pala nung clinic, ng pediatrician, yun din yung same building nung parang office clinic ng midwives of Mississauga. Eh, nung nagbubuntis ako, because lalaki kasi yung family doctor ko, guys. So, I was thinking na mag-register, magpa-take care na lang ako sa midwife instead of OB. Eh, kasi yung family doctor ko, nirefer niya ako sa OB kasi sabi niya, first baby ko nga daw, so mas maganda, OB. Pero hindi niya alam. Nagpa-waitlist din ako noon sa Midwives of Mississauga. Pero hanggang sa nanganak ako, hindi ako nakali sa waitlist. Super dami ng
mga buntis na mga anak ng same due date ko. So, hindi nila ako masingit. Lapit na tayo sa katotohanan. Anyways, yun nga sinasabi ko. Same building pala siya ng Midports of Mississauga. Tapos, kung if ever dun pala ako nakakuha ng slot nung nagbubuntis ako, dun din pala ako pumupunta if ever for my appointment. 2 sakay papunta sa bahay. But anyway, na tayo. Sobrang lamig kasi humahangin guys. So medyo freezing. Nasabi ko na ba kung bakit kami pumunta ng pediatrician? Hindi pa yata. But anyways, yun nga, nirefer kami ng family doctor namin sa pediatrician because of weight gain. So, hindi naman talaga siya alarming for me, to be honest. Kasi my mom is a doctor, di ba? So, I always check with her about kay Chelsea, ganyan. And okay naman si Chelsea. Lahat ng mga developmental, mga milestone ni Chelsea, okay talaga lahat. Except yung weight gain. Kasi yung timbang ni Chelsea, ever since 4 months siya, nagre-range na siya sa 5.6 hanggang 5.9. Never nang umalis ng 5.9. Never kami umabot ng 6 kilos yung timbang ni Chelsea. So, 6 months na siya. Tapos, 2 months na yun na ganun. So, sinabi ko sa doktor, though hindi alarming for me, pero mas mabuti na di bang i-check? Libre naman, di ba? So, yun, nirefer kami kanina sa pediatrician. Tapos, actually, nirefer kami 2 weeks ago. Tapos, sabi nung tinawagan ko, wala na daw silang available appointment for this year kasi nga, holiday na, ganyan. Tapos, buti na lang, nilagay nung secretary dun sa family doctor namin ng urgent. Kaya, naisingit kami for this year. Ay, grabe talaga. Connections. Ay. Dito na tayo guys sa Walmart. Tada! Merry Christmas everybody! Ay, sobrang lamig. Nandito pa rin ako guys sa Walmart. Nagtitingin-tingin ng pwedeng mabili. Tsaka kung may mga kailangan akong bilhin like grocery. Konti lang kasi naka-stroller tayo. Pero may lalagyan na naman sa baba. So, carry lang. Sa previous videos ko guys, sinabi ko diba na vitamin D drops lang yung andito. Ayan, yan lang yung nasa market na vitamins for kids. Wala nang iba. Ito mga pang malalaki na tong gummies. Mga multivitamins. But pag mga babies, ganyan lang. D drops. As in, wala kami dito mga Celine, Cherry Fur, Tiki-Tiki, walang ganon. Hindi ko din ata na-mention sa previous video ko. Yung Rascals, binibili namin siya sa Walmart. Kasi dito lang siya meron. Wala siya sa Shoppers and wala din siya sa Amazon. So, dito lang siya sa Walmart. Okay. Uwi na tayo guys. Kalabas na tayo ng Walmart at nakapagbayad na din tayo. I only got couple of items gagamitin ko for baking. Mamaya ko na guys i-share sa inyo kung ano talaga yung mga experience namin during our pedia appointment. Ano yung mga sinabi ng doctor, ano yung recommendation. Kasi malamig. Hindi ko kaya. Tsaka habulin natin yung bus. Actually maaga pa. Pero hanapin ko pa kasi yung bus stop. So, tingnan natin. Okay. Talk to you guys later. So, dyan kami galing kanina, the Southcom building. So, nasa 3rd floor yung clinic ng Pedia. Dyan lang ako bumaba kanina. So, yan lang yung nilakad ko. Tapos yung Walmart, nandito lang sa katapat. Ngayon, hinahanap natin yung platform C. Nasa F pa lang tayo. So, I think yun. Yun ba yung bus? Ayun na yata yung bus. Ay, hindi ko sure. But we'll see. Lakad muna ako, guys. Ay, yung anak natin, tulog pa rin siya. Silipin natin. Tulog pa rin siya. So, nasa bus stop na ako, guys. Wait na lang tayo ng next bus. O kaya ako? Wait a minute. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa bus stop and maghihintay lang tayo ng next bus. I think kakaalis lang nung last one. So, hintay tayo dito.
Alam niyo ba guys, itong jacket ko na to, ito din yung jacket ko nung buong pregnancy ko. As in. Tapos hindi to sa akin guys, kay Troy to. Nakikigamit lang ako ng jacket. Hi everybody! So, nandito na tayo sa Square One ulit, sa City Center. Ay, hindi niyo pala kita. Never mind. Ay, tagal ng biyahe guys. Parang mga 15 minutes ata yun na bus ride. Parang ang dami ko nang napanood na TikTok. Pero, ayun, tawid muna tayo. So, nandito na tayo guys sa City Center, sa Square One ulit. So, wait na lang tayo ng second bus. And, eto na yon. Pagdating ng bus, malapit na yun sa bahay. Ay, sobrang lamig. Anyways, sabi ko ano itong mga nasa bulsa ko? Wait a minute, pakita ko sa inyo. So, I got freebies. Let me show you just a sec. Parang 4 yata yung binigay nung doctor eh. Ayan. Tadaan! I got 2 different items, 2 for each. So, I got the Aveeno Baby. It's like a moisturizer. And then, itong Aquaphor na pang baby healing ointment. So, kung napanood nyo yung video ko, alam nyo na yung Aquaphor talagang gamit na gamit namin siya ni Chelsea na brand. And, ayun, nirealize ko lang, gusto ko i-share sa inyo guys, na-miss ko talaga mag-work. Kasi, di ba, I work in a plastic surgeon, derma clinic. So, meron din kaming mga ganitong mga samples. Tapos, I used to get a couple na mga samples, ganun. Kasi, madami talaga. Tapos, pinapamigay lang din, pinapakuha lang din ako ng doctors, ganyan. Tapos, kailangan din ni Troy last year ng mga ganitong mga creams. Minsan nga may mga full size pa na mga lotions, ganyan. Talaga, sobrang namimiss ko yung work. Even yung mga ganito, pero never kami nagkaroon ng samples ng Aquaphor sa office. Pero yung Aveeno, Cetaphil, CeraVe, yun, mga ganun. Even yung ganito mismo, yung ganitong packaging na maliit, wala. Pero meron kami naging samples nito na pinamimigay lang din sa patients. Yung mga, full pack size. Ayun, yun lang. Na-miss ko yung work. Anyways, hi. Few minutes na lang. Dito na ako naghintay. Dun dapat sa loob. Kaya lang, dito kasi sa kanto yung bus stop. So baka pag dumating yung bus, hindi ko mahabol. Maglalakad pa ako. Parang may distance din. Ayoko naman tumakbo kasi snowy siya. Ay, buti na lang umaraw. Sana tuloy-tuloy na yung araw. Ilang araw na ano daw, dami kong sinabi. Sana tuloy-tuloy na yung araw. Kasi, ilang days na din guys na panay snow dito. Kaya hindi natutunaw yung mga snow sa kalsada, sa walkway, sa ganyan, sa parking. So, sana tuloy-tuloy na yung ngayon, magandang weather, maaraw. Okay lang yung malamig, kaya mo naman mag-bundle up. Basta walang snow. Kasi binyag ni Chelsea sa Sunday, guys. And dadating din yung ating super BFF sa Saturday from Calgary. So, sana okay yung weather. Yun lang. Ang lamig na ng kamay ko. I'll talk to you guys later. Ito pala guys, yung stroller namin. It's the Nuna something. Panoorin nyo na lang yung vlog namin. Nung nag-unbox. Pero ayan siya. Super ganda. Ayan. Ito natatanggal to kapag nandyan yung car seat. Ito yung car seat lang. Tapos yung sa baba, bassinet. So pwedeng yan lang sana yung dalhin namin ngayon. Kaya lang, mas safe kasi na naka-car seat din siya. So, yan siya. Super travel friendly. Meron siya nito sa baba, sabi ko kanina. So, parang pang go and stop din niya. So, ayan lang. Super travel friendly to guys. And mabilis lang din siyang i-fold. Ayan, nandyan na yung bus. Alis na tayo guys. Okay guys, dito ko tayo sa bahay. Lumapit ko sa katutok ko na nakikita ko ng bahay. Ganda.
Sobrang lamig na guys. Mamaya na ako magchichika sa inyo. Kasi unahin muna natin ang ating anak. Kasi baka nilalamig na siya. Kung ako nga nilalamig, paano pa kaya siya? Pero kanina nung tinanggalan ko siya ng jacket sa doctor's office, pawis siya. So, ayun, gumagana naman pala yung jacket niya. Okay, I'll talk to you guys later. Pasok ko muna yung mga gamit. Hi everyone! So we are back home. Safe and sound with Chelsea. Hindi na siya masaya, pero... Baby Chelsea! Baby Chelsea, are you okay? Did you had fun? Very good siya. Mamaya natin ikwento kung anong ginawa mo sa doctor's office kanina. So, hi everybody! We are back home. So, ngayon, tapos na ako kumain ng lunch. Si Chelsea naman yung pinapakain ko. Tapos na siya dumede. Pero, papakainin pa din natin siya ng lunch. Pero, di ko na siya i-video. Isasama sa video habang sinusubuan ko siya. Kasi, medyo makalat. Hindi aesthetic sa video. So, yun nga, pumunta kami sa pediatrician because we were referred by our family doctor kasi, because of weight gain. So, si Chelsea kasi guys, ever since 4 months siya hanggang ngayon na 6 months, nagre-range yung timbang niya between 5.5 kilos and 5.9 kilos. So, hindi kami lumagpas ng 6 kilos. So, hindi siya alarming for me, number one, because hindi naman nagkakasakit si Chelsea talaga. So, I mean, okay yung development niya. Sobrang aga nga ng mga developmental milestones ni Chelsea. Yung crawling, yung nagsasalita na siya, yung nagbababble. Tapos, she can walk assistedly. Tapos, nakakatayo-tayo na din siya. Sobrang advanced nung mga milestones si Chelsea. Kaya, hindi talaga ako nag-worry. It's just that, something reportable kasi yun. And hindi ko din alam, malay mo, dito sa Canada, may ibang, baka dito sa Canada, may ibang parang process or parang test para malaman bakit ganun. So, nireport ko lang. Sinabi ko lang naman sa family doctor, I'm not concerned. But, it's something na parang kailangan i-point out ba, yung ganun. So, nirefer kami ng family doctor 2 weeks ago sa isang pediatrician dito din sa Mississauga. So, today was the appointment. So, the appointment is at 9:45 in the morning. Dumating kami doon 9:30. Tapos, pinaupo lang ako guys. Tapos, nag-fill up ng form. Hindi pa ako tapos mag-fill up. Like, pangalan pa lang ni Chelsea yung nalalagay ko, Chelsea. Kasi first time namin doon. So, kailangan talaga yung form. Tinawag na kami kagad. Pinapasok kami sa consultation room. I thought, para maghihintay kami ng matagal. Kasi sabi sa akin, nung binook yung appointment na yun, dinoble book lang daw si Chelsea. Kasi, urgent daw yung referral. Dapat daw mostly yung mga new patients pang next year na, pang after the holidays, after New Year. So, we are so grateful talaga na naisingit kami for this year. Anyways, so, ayun, pinapasok kami sa consultation room, pina-undress si Chelsea para ma-check yung height and weight. And alam nyo ba kung ano yung timbang niya today? So, dito sa bahay, nung tinimbang ko siya this morning, 6.1 kilos si Chelsea. Ay, hindi. Parang 6 kilos. Sakto, 6.0 yung timbang ni Chelsea. Pero pagdating namin doon kanina, nasa 5.98 kilos si Chelsea. So, anyways, wala ang point ko. Wala pa rin siya sa 6 kilos. So, ayun. Tapos yung height niya, si Chelsea talaga, ever since na parang kada check-up namin, talagang lagi siyang humahaba. So, tinanong pa nga yung height ng father. Parang nakaka-insulto. Bakit tinanong yung height ng father? Porket maliit ako. So, yun nga. Kasi by genes din. Tapos, ayun. Chinek na nga yung height and weight. After checking the height and weight,
pumasok na yung isang resident doctor. She is a family doctor, pero parang nag-residency siya dyan sa clinic ng pediatrician. So, she started nung mga medical history, everything, family history kay Chelsea, nung nanganak ako, any complications and all that. So, lahat na ng mga parang paperworks, mga documentation, siya na yung gumawa before kami minit mismong. Bless you. Bless you. Excuse me. Before kami minit ng pediatrician. Tapos, yung sa family doctor na nandoon na resident, after niya ng lahat ng mga interview niya, usually yung mga tanong lang naman is Chelsea feeding well? Is Chelsea peeing or pooping regularly? May constipation ba? Any other parang concerns, issues? Tapos ano pa ba? Mga tinanong sa kanya. In-observe din si Chelsea actually, and nakita talaga ng doctor how active Chelsea is. Tapos, ano pa ba yung mga tinignan? Kung responsive ba yung bata. And, hindi naman ako nagulat, pero yun nga, yung sabi ng family doctor, after all of those interview, after all of those mga back and forth questions, talagang si Chelsea ay super duper normal. I mean, walang problem. Bukod sa, eto nga yung weight niya, yun lang yun. Pero hindi siya sign of anything na complications or problems. Kasi nga, yun nga, hindi siya nagkakasakit. And okay siya, kumakain siya, dumidede siya, mahaba yung tulog niya. So, lahat ng mga factors na tinanong niya sa akin, wala naging problem talaga. Tapos, tawag dito. So, yun yung ending. Tapos, sabi niya sa akin, at tinanong ko yung parang mga skin issues. So, she's Chelsea, wala naman siya mga skin problems like sa mga buong katawan. But, nung nag-start yung winter dito, around November, something parang mga nag-flare up sa dito, konti, tapos dito. Pero hindi siya ganun kapansin. So, pina-check ko lang din yon. And then, they just recommend mga moisturizer. Tapos yun, binigyan niya nga ako ng samples. Na sinabi ko nga kanina na nakakamiss workplace ko. Kasi, I used to have a lot of those samples talaga. Pero, iilan lang yung mga baby samples. Kasi, wala naman kami masyadong baby patients. Pero, dahil sila pediatrician clinic, they do have the physician sample, yung mga small size nga, tapos mga pang baby products. Tapos, so ayun, tapos na siya. Tapos, lumabas na siya, kinausap niya yung pedya, tapos nung available na yung doctor, lalaki yung doctor, yung pediatrician. Pagpasok niya, girl! Ang laki ng pediatrician, like, mukha siyang Santa Claus. White siya. Sobrang cute. Sobrang malaki siya, like Santa Claus level talaga, like yung beard, yung hair, yung Santa Claus level. Kaya si Chelsea, karga-karga ko siya. Tapos lang, naka-diaper lang si Chelsea kasi nga, pag ganun, pag nag-check up, naka-diaper lang, tapos i-wrap mo yung baby sa parang blanket na dala nyo. So, ganun, para ma-check siya ng doctor. Hindi na kailangan hinuhubaran or whatever. So, ganun. Pagpasok niya, karga-karga ko si Chelsea, ganyan. Pinaupo ko si Chelsea sa harap ko, para nga nakikinig lang siya. Tapos, during sa family doctor, yung sa resident doctor na babae, nung siya yung nagchichika-chika sa akin, si Chelsea, super ligalig niya talaga lahat ng mga laruan doon sa clinic, ay sa consultation room, binabagsak niya, mga gano'n. Super active si Chelsea. Pero nung dumating etong si Dr. Michael, ito, pediatrician, girl, natulala talaga siguro, hindi siguro, natulala talaga si Chelsea. Ay, nakagano'n lang si Chelsea, oh. Nakatingin siya sa doctor. Tapos nakikinig siya. Super laki kasi talagang tao. Opo, no? Were you scared? Were you scared kay Dr. Michael? No, Dr. Michael was so nice naman. Okay, change location tayo, guys. Anyway, sana nga ba yung sinasabi ko last time? So yun, pagdating nung pediatrician, nakatulala lang si Chelsea sa kanya, nakikinig. So, eto yung mga, ganun din.
ang feeling ko kasi, they're just asking the obvious questions. Alam mo yun? Parang, siguro kasi knowledgeable ako sa nangyayari about my daughter. Knowledgeable ako sa mga possible din na questions. And knowledgeable ako of, I don't know, like medical terms and mga medical conditions. Basta, yung ganon. So, parang they're asking an obvious question. And I'm just answering an obvious answer. Gets nyo ba? Parang ganun. So, anyways, same, hindi na ako masyado in-interview ng pediatrician kasi nag-feedback na siya. Nag-feedback na yung resident doctor sa kanya. So, what he really did na talaga is more on sa recommendations niya for Chelsea. So, tinanong niya ako about solids kasi nga 6 months old na si Chelsea. So, he asked about solids if kumakain na si Chelsea. Sabi ko, yes. So, we actually started early, pero yung halos everyday, I started giving her nung pa 6 months na talaga siya, like mga 5.5 something. So, tinanong niya ako kung ano yung mga pinapakain ko kay Chelsea. So, I told him na mga purees and yun, mga fruits, vegetables, but mostly purees at saka yung parang mga baby-led winning na mga foods. Kasi si Chelsea, super duper independent nito. Ayaw niya talaga na sinusubuan siya. Mas gusto niya na hawak niya yung spoon or hawak niya yung egg, hawak niya yung potato, gano'n, tas kakain siya. Sabi niya sa akin, yun, in-emphasize lang din niya na I am breastfeeding. And, alam nyo ba dito guys, never nilang nirecommend na mag-formula yung bata. Unlike sa Philippines, siguro kasi may mga rebates yung mga doctors sa mga formula, ganyan. Pero dito, never nila nirecommend na mag-formula ka as much as possible na kung kaya ng mama na mag-breastfeeding, kung may milk naman yung mama, lagi talaga nilang ipupush na mag-breastfeeding. Pero tinanong niya ako, did you try na mag-formula kay Chelsea? Kasi syempre, you are concerned. Syempre, you're gonna try din mga other ways, ganyan. So, sabi ko, yes, I did. I actually tried yung mga ready-to-feed formula kay Chelsea. So, they asked anong brand. Sabi ko, Enfamil at saka Similac. Pero, both of that, pero kasi, parehas yun na brand. Tsaka, any type of formula talaga, hindi ni Chelsea gusto. As in, dedede lang siya. Kapag gutom na talaga siya. Pero yung dedede siya, like yung normal kapag breastfeeding, wala, hindi ganon. So, alam mong ayaw ni Chelsea. So, thank you Chelsea, hindi niya ako pinapagastos ng formula. Pero, yun nga, so, pero after that, nung tinanong yun, hindi naman ako sinabi na, i-try mo pa din, ganon. Walang ganong conversation na, nothing about na, sige, i-push mo mag-formula ka, yung hindi yung ready to feed, baka yung kailangan yung powder, whatever. So, walang ganon. So, ang next naming pinag-usapan for the recommendation is, sabi niya lang continue breastfeeding. Pero, yun nga, sa solids guys, ito na yung pinaka number 1 recommendation ng doctor is for us to try cereals. Mga yung nasa market. So, dito na papasok na sabi ko, bakit nila ako pinapa-cereals? Pwede ko naman gawin yon. Yung mga cereals sa market, mga mixed din naman siya ng mga fruits and veggies na may cereals or oats or rice, ganyan. So, syempre, nasa doctor's office ka, nasa doctor's appointment ka. So, sabi ko, okay, I'll see and then I'll try, ganyan. Sabi niya lang, follow up in 6 weeks, let's see, check natin ulit yung weight ni Chelsea. And then, yun, but keep feeding her 2-3 times a day, 4 times a day. Walang problema, walang limit, basta magbe-breastfeed pa din. Kasi most of the nutrients pa rin ay nasa dede ng mama, nasa gatas pa rin ng mama. But, ayun, so pinapatry kami ng cereals. Tapos, hindi naman ako ganun ka super sensitive about it, pero marami kasi ako napapanood sa TikTok. But, again, TikTok is not your doctor, right? Pero, sa akin kasi, based on my research, I'm also a pharmacist, guys, back home. So, I don't know, wala talaga akong mga tiwala sa mga ganyan. So, but then,
wala namang masama to try, right? So, we'll see. Pero, baka gawin din natin yung pares ng previous vlogs din natin na nag-sweet potato rice meal tayo. So, yung sweet potato na naka-puree with rice na naka-puree. And Chelsea love it so much. So, anything lang talaga na makaka-boost ng weight gain niya. And another thing din na gustong tawag dito, i-point out ng doctor is usually kasi yung mga ganong cereals out in the market is iron fortified na talaga. Like, sure ka na pag yun yung kinain ng bata is may makukuha silang iron. So, hindi naman niya sinasabi na kailangan ni Chelsea ng iron kasi hindi naman siya iron deficient. Pero, it could help talaga sa weight gain and prevents mga kung ano-anong sakit. But anyway, again, si Chelsea, maliit lang siya, pero hindi naman siya, hindi siya sakitin, alam mo yun, hindi naman siya mukhang malnourished. Tapos, ang sabi niya pa sa akin, yung bungad pala nung doktor, sabi niya sa akin, oh, I know why your baby is, small. Sabi niya, because you're small too. Like, pitit, ganon. Kasi, ngayon, nag-lose weight ako. So, when I was pregnant, guys, ang pinakasagad ko na weight ata nun, bago ako manganak, is at 65 kilos. 65 kilos. Yeah? And then, ngayon, guys, yung timbang ko, 52 kilos na lang. So, grabe. Mahigit 10 kilos yung nabawas ko. So, ganun na ako kapayat ngayon, guys. Parang mukha pa akong mataba kasi yung chin ko medyo dito na part. Pero yung pinaka-overall weight ko is 52 kilos na lang. So, yun yung bungad ng doctor sa akin. I know why your baby is small. Parang kasi yung family mo hindi naman tabain, hindi ka naman ganun kalaki, and so on. Tapos, so, syempre, yung fact na yun is, expected mo na nga yun na, oo nga, pitit lang naman ako, bakit super lalaki yung baby ko? But anyways, syempre, as a mom, mag-iisip ko, hala, baka hindi enough yung nadedede niya, or hindi healthy yung milk na napoproduce ko. Alam mo yun, nag-overthink ka. Pero, ganito na lang guys, sa mga first-time moms out there din, or, yung mga anak na nanonood ng videos ko in the future, it's okay to overthink about your baby. Kasi nga, syempre, iniisip mo lang talaga lahat ng kapakanan. But you don't have to be over OA. Yung ganon. Sometimes, ilulugar mo din kung hanggang saan yung pag-overthink mo. Kasi you choose your battle, you choose your stress. So, if you overthink of something, tapos hindi naman siya makabuluhan, so, ikaw lang yung talo kasi ikaw yung stress. So, yun lang. Sa akin, alam ko na hindi masyado nag-gain weight si Chelsea. And a lot of people, kapag nag-grocery kami, pagkarga-karga siya ni Dada, sinasabihan siya ng, she's too small for a 6 months old, she's too small for a 5 months old, ganyan. Tapos parang may iba pang mga white people, mga nannies, mga lolas, ganyan, na, I have a grandchild na 7 months na and she's bigger than you, or 4 months na but she's bigger than you. Alam mo yun, parang sa mundong ito, sobrang dami na magko-compare sa anak mo. And that's okay, guys. Like, wag mong pansinin yun. Every baby is different. Parang tayo din. Every person is different. For my baby, she's different as well, as long as wala siyang sakit, hindi siya constipated, dumidede siya, mahaba yung tulog namin paggabi. So, I know everything is okay. Kayo din, guys. Parang kayo, as a mom, malalaman mo if may problema, malalaman mo if this is something na concerning, malalaman nyo kung it's something na, may mali, yung ganon. So, pero kay Chelsea, alam ko namang wala. So, this appointment with the pediatrician for the experience lang, and mamalay mo, may iba palang test, pero it turns out, wala, ganon pa din. So, yung consultation namin, parang it's just really an obvious, parang question and answer. And yung answer, alam ko na din. Pero yung recommendation, I never expected that, na ipopromote yun ng
pediatrician. Pero nung nasa bus ako kanina, ni-research ko a little bit. Some of the babies, nagkakaroon sila ng reaction sa mga cereals sa market. Usually, nagko-constipate daw yung mga bata or parang nagiging gassy. So, tingnan natin, i-observe natin, but we'll see. Pwede naman nating lutuan lang din si Chelsea. Pero, ayun nga, yun yung pinaka-update natin for today. And medyo mahaba na yata tong vlog. Hindi ko alam kung ma-edit ko ba to or ma-upload. But thank you guys so much for coming with us sa aming little adventure. And ito si Chelsea, super duper active pa din siya. And can you say bye to them? And say thank you for watching up until this part of the video. Bye bye everybody! So she's okay, she survived the cold weather sa labas guys. So thank you so much sa mga concern. Okay kami. Guys, yung mga baby guys, nakakapag-adjust sila. So, you guys don't have to worry na parang, papalabasin yung bata sa snow, sa malamig na weather, baka sipunin, ganyan. Guys, walang sipon si Chelsea. Ako pa yata yung sisipunin. But, guys, sobrang galing ng mga bata mag-adjust sa weather. Even dito sa bahay, sobrang bihira ko na naka-long sleeve si Chelsea. Kahit ang dami nagko-comment na, malamig na, ganyan-ganyan, bakit nakasando pa rin, ganyan-ganyan. Girl, naiinitan siya kapag nakaganyan siyang sleeper. So, anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. I know, super duper haba na to nito. But, sana may natutunan kayo a little bit about our pediatrician appointment. Again, you trust your doctor guys, and, wag kayo basta-bastang makikinig sa sabi-sabi din ng iba. I mean, kung ako sinabi ko to, wag kayo maniniwala kagad sa akin. I mean, do your own research and check with your doctor because every baby is different. Gets nyo? Parang, ito yung sa akin, ganito kami ni Chelsea, pwedeng hindi ganito yung case nyo. Pwedeng sa case nyo, i-recommend pala ng doctor mag-formula kayo. So, anyways, until our next video guys, we will see you. And thank you so much for watching. Bye! I'm a little tea but short and stout. Here is my handle, here is my spout. When the water's boiling, hear me shout. Then lift me up and pour me down. Bye everybody. A click, click, click.